Hello mga karelasyon. Madalas nating hanapin ang mga grand gestures bilang patunay ng pag-ibig. Pero sa totoo lang, ang tunay na pagmamahal ng isang lalaki ay hindi nakukuha sa mga mabubulaklak na mga pananalita. Madalas ito ay nakatago sa mga silent moves at mga galawang hindi kapansin-pansin. Pero sa likod ng mga gawain na yon ay mga sakripisyo na nagpapakita ng tunay na pag-ibig. So ngayon, pag-uusapan natin ang 5 deep signs na mahal ka talaga ng lalaki. So ladies, kung nakaka-relate ka, manood ka. Number 1, ito yung pagbabago. Alam nyo ang lalaki, kapag meron niyang natipuhan na babae, sabihin natin na in love siya, lakas tama siya doon sa babae na yon. Ang lalaki na yan ay magkakaroon ng changes, pagbabago para sa mas mabuting siya. Okay? Kung dati mabisyo, palainom, maraming ginagawa dyan, barkada, tambay, tamad, walang ambisyon. Ngayon, noong dumating ka sa buhay niya, ayon na, nagkaroon ng radical na pagbabago. So maaring hindi mo nakikita agad-agad yan. Pero nang dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo, binabago niya ang sarili niya para mapansin mo siya, para magkaroon siya ng lakas ng loob na ipakilala ang sarili niya sa ganong mas maayos na estado sa buhay. Alam nyo, napakaraming mga lalaki ang nagbabago kapag yan ay tinamaan ni Cupido. Of course, hindi lahat kasi may mga lalaki na hanggang umpisa lang pakitang gilas, pero kapag naging kayo na, lumalabas na ang mga kabulukan niya, di ba? Lumalabas yung tunay na pagkatao. Pero marami ring mga lalaki ang nag-change, nagbabago for the better dahil may isang babae na nagpabago sa kanyang buhay. At madalas dahil yan sa pag-ibig, pagmamahal niya sa iyo. Number 2, ito yung tahimik na pagbabantay. Alam nyo, maraming lalaki ang mahina ang loob o kaya walang lakas ng loob na magparamdam ng kanilang intention sa babaeng napupusuan. Kaya sila ay nakatingin lang, nagmamasid from a distance. Ginagawa niya yan dahil hindi niya mapigilan din ang sarili niya. At maliban sa pagmamasid sa iyo, sinisiguro niya na safe ka. Walang mangyayaring hindi ka nais-nais sa iyo. Kaya siya nakasubaybay sa iyo. Maaring hindi mo alam o maari din na napapansin mo na tuwing nandoon ka ay parang nandoon din siya, di ba? Ito ay isang galawan ng mga lalaki na kulang pa sa lakas ng loob o kumukuha ng magandang timing niya para lapitan ka. Alam nyo, ang lalaking nagmamahal, yung makita ka lang niya sa isang beses, sa isang araw, ang saya na or solve na ang kanyang maghapon. Ang mga lalaki, kinikilig din yan, pero sa loob lang yan, okay? Hindi mo pansin, pero deep inside, sobrang tuwang-tuwa na yan. Nakangiti yan ng palihim dahil sa babaeng kanyang minamahal. Number 3, ito yung ang pagpasok sa mundo mo. So maaring hindi mo siya kilala or maaring kilala mo, pero hindi mo alam na meron na pala siyang nararamdaman sa iyo. Ang diskarte na ito ay ginagawa niya para mapalapit ng pakonti-konti sa iyo. So uumpisahan yan sa mga kaibigan mo. Maaring kakaibiganin din niya, trotropahin niya yung mga tropa mo. Okay? So nagkakaroon na kayo ng mutual friends, di ba? So nagkakaroon ng chances na magkakasama kayo dahil sa ganong diskarte niya. At next step, maaring kung may mga kapatid kang lalaki, doon na naman siya susubukan na makikipag-tropa, makikipag-kaibigan, lalapit. Ganun lang yun. So kapag na-enter or nakapasok na siya doon sa mismong mga kapatid mo, nagkakilala na sila, magkakatropa na yan, aba, edi mas malapit na siya sa iyo. So kapag ganoon ang nangyayari, madalas mo na siyang makita sa mundong ginagalawan mo. So ang chances ng pagkikita, pag-uusap ay mas lalong dumadalas. At syempre, kahit papaano ay yung chances na magparamdam sa iyo, makausap ka man lang ay mataas na mataas na. Okay?
So kahit hindi pa siya nagsasabi ng kanyang mga ninanais or intention sa iyo, at least malapit na siya sa iyo. Hindi na siya sobrang mahihirapan, di ba? Kaya kung may isang lalaki ka na napapansin na biglang sumulpot sa circle mo at alam mo na parang may iba siyang pagtingin sa iyo, nako, tama ang hinala mo. Diskarte yan ng isang lalaki na gustong pasukin ang mundong ginagalawan mo para lang mapalapit sa iyo. Number 4, ang pagsakripisyo ng kanyang comfort. So, maaring magkakilala na kayo o siguro dumidiskarte na ang lalaking ito. So, ito ay ginagawa ng lalaki para sa babaeng minamahal niya. Sabihin natin na example lang, kunwari ikaw ay humihingi sa kanya ng pabor o ng tulong. Ang lalaking ito ay mabilis, walang dahilan. Pumupunta siya agad-agad kahit may mga ginagawa siya, kahit busy siya, nang dahil lang sa iyo, lahat ay ititigil niya para gawin yung kung ano man yung tulong na ipinapagawa mo o yung pabor na ipinapagawa mo sa kanya. Ito ay dahil sa mahal ka niya. Ikaw ang priority niya, kaya pagkakataon na niya na tulungan ka para magpakitang gilas, para magkaroon kayo ng time together, para yung proximity, yung communication ninyo ay mabibigyan ng pagkakataon. So kahit ano pa man yung mga ipapagawa mo, sakripisyo man yan sa kanya, it doesn't matter. Kasi kapag mahal ka ng lalaki, gagawin talaga niya lahat para sa iniirog na babae. So kapag may lalaking ganito ang treatment, pakikitungo sa iyo, tunay kang minamahal niyan. At syempre, dapat consistent yan. Hindi yung sa isang beses, ganyan siya. Tapos mukat-mukat, bigla na siyang tumatanggi. Wala yon. Number 5, ito yung natatandaan ang mga detalye tungkol sa iyo. Alam nyo ang mga lalaki, makakalimutin ang mga yan. At ang mga lalaki, pagdating sa mga dates, petsa, parang wala yan sa kanila. Pero pagdating sa babaeng kanyang minamahal, ang mga sinasabi mo ay nakamemoryin sa kanyang isipan. Yung mga detalye na mahalaga sa iyo, natatandaan niya yan. Of course, hindi lahat ng lalaki. Kasi maraming lalaki talaga pagdating sa mga details. Yan ang weakness nila, weakness namin. Pero may mga lalaki din na pagdating sa ganyang aspeto, lalo na at involved ang kanilang puso, ang kanilang emotion, pagmamahal, talagang tinatandaan nila yan. At pagdating ng mga petsa or dates na yan, sinosorpresa kanyan. Binibigyan niya ng halaga ang mga bagay na yan. Kaya minsan maaring magugulat ka dahil hindi mo akalain na matatandaan niya ang mga bagay na maaring napagkwentuhan nyo pero sa kanya, hindi. Okay? So isang sign yan na mahal ka ng isang lalaki. 2,000 years later. Ang pag-ibig ay hindi laging pagiging madaldal, maingay, laging nagpapakitang gilas. Minsan ang pinakatapat na pagmamahal ay yung tahimik na gumagawa. Yung hindi laging active sa sokmed, pero laging nandyan sa likod mo. Huwag kayong mabulag sa mga material na bagay o sa mga mabubulaklak na salita. Hanapin nyo yung lalaking may gawa. Dahil sa mundo ng pag-ibig, ang aksyon ang tanging lengguwahe na hindi nagsisinungaling.